dapat mong tandaan kapag bibili ka ng second hand na motor, mga kaibigan. So pag-usapan nga natin yung second hand na motor kung bibili ka ng galing sa repo. Okay, kapag galing sa repo ang isang motor, mga kaibigan, ang tinutukoy ko po, mga kaibigan, ay ganito. Kung ako, isang rider, ay bumili sa repo o kumuha ng installment sa repo, pangalawang owner na po siya, o tinatawag natin na second owner na siya. Tapos ibebenta niya yung binili niyang motor o yung tinapos niyang motor o yung natapos niyang hulugan ng motor sa ibang tao. Siyempre lumalabas po siya ay pang third owner. Ano ba ang dapat natin tandaan kung bibili ka ng mga repo na motor na kinuha? Okay? So dapat, mga kaibigan, kung bibili ka niyan ng repo or bibili ka ng repo na galing sa isang tao pa, ay hanapin mo po yung charger mortgage, yung kompletong dokumento. Ang charger mortgage po, mga kaibigan, ito po ay yung nagpapatunay na yung motor na ibinebenta ay tapos na po yung hulugan, tapos na po yung bayaran, at wala na po siyang balanse sa kasa or sa bangko. Kasi nga po alam naman natin na yung mga repo ay galing sa bangko or sa financing. Kaya po doon po sila nagbabayad. Ngayon, kung wala po silang may pakita sa inyo na charger mortgage at sasabihin nila sa inyo na after 2 to 3 months pa mailalabas yung kanyang CR na original o yung original na CR, mag-isipan nyo po munang mabuti, mga kaibigan. Kahit maganda po yung motor niya or kahit maayos yung motor, pero kung ibibigay sa inyo ay Xerox or photocopy ng Certificate of Registration at OR at wala siyang maipakita na charger mortgage o yung patunay na tapos ng hulugan, tapos ng bayaran, wala na po siyang problema sa motor na yan, ay mag-isip-isip po kayo, mga kaibigan, kasi baka mamaya sa bandang huli magkaroon kayo ng problema. Ngayon, paano naman kung halimbawa meron na siyang charger mortgage pero wala pa yung OR? Kasi sabi nga 2 to 3 months pa daw bago dumating ang isang original na CR niya, kasi nga po is nasa kasa pa. Ngayon, pag-isipan nyo rin yan, mga kaibigan, kasi baka mamaya malayo yung lugar ninyo at malayo din yung pinagbilhan ninyo. Paano kung nagkabayaran na kayo, nabayaran na yung motor, at after a month, 2 months, biglang nag-ibang bansa or hindi nyo na ma-locate or hindi nyo na makita ang may-ari na pinagbilhan nyo ng motor. So ngayon, mas maganda, syempre humingi kayo ng authorization letter, humingi kayo, syempre yung photocopy, yung deed of sale, huwag kakalimutan niya, kasi importante na meron deed of sale ang mga motor na binili natin o yung mga bibili nating motor, mga kaibigan, lalo na kapag ito ay mga second hand, kasi diyan nagpapatunay na ang motor ay kayo na yung may-ari sa deed of sale. Okay, so mga kaibigan, na lagi natin tatandaan na maging maingat po tayo sa pagbili ng second hand na motor, especially or lalo na kapag ang motor na to o ang dokumento na to ay Xerox yung kanyang CR at OR. Tapos wala pa rin po siyang charger mortgage na galing sa kasa o sa dealer kapag second hand or repo yung kanyang motor. Okay, so pag-isipan natin mabuti, mga kaibigan, na kung bibili tayo ng motor na repo. Pero disclaimer lang, hindi po masamang bumili or hindi po pangit bumili ng repo na motor. Paglilinaw lang yan, mga kaibigan, hindi po masamang kumuha niyan. Dapat lang po ay legal at kompleto yung dokumento kapag bumili kayo ng repo. Okay? So kung bibili ka ng repo at gusto magkaroon ng repo, pumunta ka na mismo doon sa dealer para kayo na mag-usap doon. Kung sa tao at binili mo pa yan, baka mamaya magkaroon ka ng problema. Okay? So maging maingat po tayo. Yun lang. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.